What's up mga kanoo? Isang ligtas na araw para sa ating lahat. Atin pong ipagpasalamat na tayo inadya matatanda, may ngipin man o wala, lalong-lalo na mga bata. Kasi matamis ang version na to at talaga namang masasatisfy kayo, samahan pa ng tinapay. Isa sa nakagawian ng Pinoy ay ang magluto ng spaghetti or pansit kapag may birthday kasi naniniwala tayong ito ay pampahaba ng buhay. Pero pwede din naman maging simpleng merienda dahil paminsan-minsan bilang pagpapasalamat ay ating lutuin ang binubuhos ang sauce dun sa pasta. Syempre, para ma-maximize ang ating time ay habang nagpapakulot nagluluto ng pasta ay naggagaya tayo ng mga samya. Eto na nga, at kulo na ang ating tubig kanina. Ilagay na po natin ang pasta, ang ating Del Monte Sweet Style Spaghetti. Ito yung gusto kong brand kasi maganda yung pagkapasta niya. O baka naman Del Monte, charot. So haluin lang natin yan. Huwag po tayo yun ang walang takip at syempre sinunod ko na dito yung paggayat ng ham. Masarap din kapag may ham ito at syempre yan ay nakakapagdagdag lasa. Ano daw, nakakamangol. Basta yan na yun. Ginayat ko lang din yan na maliliit para syempre marami siya tingnan. Kagaya nito. Ilagay natin sa strainer na maliit para pag hinugasan po siya ay mas madali nating mapatili yung tubig. Tapos na tayo sa mga paggagayat dito at syempre ito na ang ating giniling sa halagang 50 pesos lamang kasi mahal po ang karne ngayon. Dagdagan na lang natin siya ng corned beef style spaghetti. Huwag din natin kalimutan maghanda ng brown sugar at ito yung magpapadagdag tamis at sweetness ng ating sauce na magiging paborito at katakam-takam sa mga kabataan. Luto na nga ang ating sauce at ililipat na natin sa malaking strainer para siya mahugasang mabuti. Hugasan po natin sa malinis na tubig at syempre after nun ay lagyan po natin ng mantika para hindi siya magdikit-dikit. Napakabilis ng transition sa vlog na to. Ayan na nga ang mantika na nilagay na sa kawali at gigisay na po natin ang ating pinagagayat ng mga samuya tulad ng sibuyas, bawang at ang bell pepper natin. Yan. Gisay lang po natin paikot-ikutin. Huwag mo lang paikutin siya. Charot na. Nahugot pa. Halu-haluin pala. At itabi lang po natin kasi atin ang lulutuin ang ating giniling. Asa na siya. At syempre yan, intayin po natin yung mag golden brown para alam nating luto na ang ating giniling. At kapag tayo satisfy na sa ating pagluto ng giniling ay isama na po natin at isunod ang ating ginayat na chicken ham. Ganun lang din po yung proseso, set aside yung ating unang niluluto at bigyan natin ng space. Aroy, sana all my space. Ang itong ating isusunod na ham. Madali lang naman po maluto yan kasi I believe yan ay dati ng luto. So tamang mekos-mekos lang yan. At isunod na rin natin ang ating hotdog yan. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Apakarami sinasabi, nagluluto lang naman. Yan, haluin lang po natin ang haluin. At kapag luto na silang lahat, ay pwede na po natin i-mekos-mekos or haluin lahat ng sahog na yan para mas maging pantay ang pagkakaluto at pagkakagisa sa mga sahog na ito. Isunod na rin natin yung ating corned beef kanina para mas marami po ang lahok nito. Talaga namang walang katapusang paghahalo ng mga sangkap ito, mga kano. Kapag
nailagay na at nahalo ng maayos yung ating mga naunang sangkap, ay pwede na po nating isunod ang ating reno. Dito ang liver spread na talaga namang magpapasarap at magpapalinamnam sa ating chicken spaghetti. Ha? Saan galing yung chicken? Bahala na yan, hindi ko na-edit. Basta yan, ilagay na po natin yan. Sinaid ko na gamit ang chopstick kasi hindi pala kasya yung sandok. Hala, pinagkakasya yung hindi kasya. Charot! So, intayin po natin na kumulo ng konti ang sauce na to at make sure na natunaw at nadurog po natin yung reno para spread po siya ng maayos dun sa ating sauce at hindi po siya buo-buo. Para sa mga pampalasa, gumamit po ako ng pork, nor cubes, at ang magic syrup. Baka naman magic syrup kahit nagmahal ka na, huwag mo pa rin kami kalimutan. Hala, charot. Sipagan lang po natin ang paghalo dito para mas maging maganda ang pagkaka-spread na ating mga nilagay na ingredients. Lagyan po natin ng durog na paminta, pampasarap dito sa ating sauce at lagyan din po natin ng kaunting asin kung sa tingin po natin medyo maasim or may kulang na konting alat sa ating sauce. Almost done. Nakakatakam at napakasarap ng ganitong sauce. Talagang pakuluin lang po natin ng kaunti pa para medyo lumapot naman itong sauce at kumapit maigi sa ating lutong pasta. At sa pagkakataong ito mga kanoo, ilagay na po natin ang ating brown sugar. Ito po yung magpapatagdag tamis sa ating sauce at syempre medyo maasim po ang spaghetti sauce. Kaya ilagyan po natin ang asukal para mawala po yung asim niya. And this is our finished product. Ilagay na po natin ibuhos sa ating pasta. Napakaganda at presentable. Nakakatakam yung ganitong uri ng spaghetti. Ayan, wag po nating tipirin ang paglagay ng sauce kasi mas juicy, mas masarap. Naglagay ako dyan ng mga 3 sandok. Talaga namang the best i-partner sa tinapay. Pwede rin namang toasted bread or kung anong gusto nyong i-partner dito sa ating spaghetti. Kahit hindi na po yan lagyan ng cheese sa ibabaw, sulit na. At masarap ang ating merienda pagkatapos ng bagyong dumaan. Tara kaibigan, kain tayo! Salamat sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat sa panonood.